Aniya na mga dagong balita karong adlaw sa One Mindanao. Nagsabi lang sila na we are not anymore. Hindi na sila magkudita na magpunta yung tangki digira na. Kanhi Pangulong Rodrigo Duterte, gihagit ang militar nga protektahan ang konstitusyon. Kalambigitan sa trabaho, ginalantaw sa kapulisan nga motibo sa pagpusil patay sa COMELEC officer sa Nunungan, Lanao del Norte. Lalaking nagpintura lang sa usa ka inn sa Cagayan de Oro City, nakuryentehan, patay. 65 ka police officers gikan sa Davao Region giri-assign sa nagkadiang police regional offices sa Luzon. Ito ang GMA Regional TV One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Mipakita o pagsalig si kanhi Pangulong Rodrigo Duterte sa anak nga si Vice President Sara Duterte kalabot sa mga isyong gikalambigitan niini. Samtang dili nini suportado ang gingong people power batok sa kasamtangang administrasyon. Ang detalye sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara, ubay-ubay ka mga panghitabo ingon man mga isyu sa nasod kaya tubang karon ang gisgutan ato sa press conference ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte kagabi dinhi sa Davao City. Gawas si mga na-mention na gisgutan sab og gitumbok ang wala og tuo nga pagpanghatag og ayuda ug sumala pa sa dating pangulo nga namatngunan nga wala matud pay mga proyekto karon ang kasamtangang administrasyon. Ibigay ko sa lahat sa kanila. Gitambagan ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte ang mga bagobong lumad, isip IP lawyer si Office of the Vice President Chief of Staff, USAC Attorney Zulaika Lopez, nga sabton nga lakip sa proseso sa gobyerno ang ginaagian ni Lopez karon. Proseso yun ng Kongreso. We cannot question their authority. May investigation eh. It's just too bad na ganun ang nangyari. Dili matud pa krimen ang contempt, inay paagi kini aron maayo ang pagpahigayon sa congressional hearings. Apa nagtuo ang kanhi Pangulo nga walay basehan nga makontempt si Lopez sa pagpadala og sulat sa Commission on Audit. Pina-explain nga niya muna yung ano niya kasi hindi pa tapos ang COA. Kaya niya sinulatan na huwag mag-entertain, magkuha ng papel kasi yung documents are with COA. Hinoon, mipakita og pagsalig ang kanhi Pangulo nga kaya ni VP Sara ang mga nahitabo kaniya karon. Kasuhan man nila si Inday, di kasuhan nila. Hindi naman makulong yan. Hindi talaga mapakulong yan. Kasi patayan mo yan, mag-uwi ang Davao yan. Apan sa hulga matud pa ni VP Sara, ngadto kang Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos ug House Speaker Martin Romualdez nga kung unhan matud pa siya og papatay, iya daw ipapatay sab sila. Binata man yun. Ako, utro rin itong PSG patay nila. Siyempre pagka ganong init ng, sino ba naman hindi mag-init ng ulo alam mo si Inday. Samtang dili suportado sa kanhi Pangulo ang migawas nga panawagan sa social media nga mag-people power na batok sa kasamtangang administrasyon. Wag. Alam mo, dumaan ako pagka-presidente. Not for anybody, not for anything else. Meron tayong problema. Malaking problema. Sabi ko, insignificant yung nangyari dyan kay Lopez pati kay Inday. Binata man yung threat, patay-patayan. Pati itong luko-lukong Malacanang, ang problema niyang isa pa dyan, yung National Security Advisor ko noon, si alam mo naman yan, hindi namin kaya yan. Inay tutukan lang matud pa ang mga bugat ng mga problema sama sa pagbalhin sa pondo sa PhilHealth, Moharlika Fund o pondo sa GSIS. Yung 16 billion na nilipat nila, estapa yan. Government malverse the money of the people. Ginamit mo yung pera ng ano? And even Congress cannot do that. Trust fund yun eh.
Dugang sa kanhi Pangulo, wala matud pa'y proyekto ang kasamtangang gobyerno kay gigamit og gihurot na matud pa og pagpanghatag isip ayuda ni House Speaker Martin Romualdez ang kwarta sa nasud. Kasi Romualdez, congressman lang pero left and right ang pamigay niya. Sus Maria Josep Ginoo Romualdez, oy. Awa ka naman sana sa amin. Ni komento sab ang kanhi Pangulo sa migawas nga dunay ginaluto nga impeachments o disbarment case batok ang VP Sara. Total, malayo pa man yung 2028. Di magpasyal sa mga pasyal sa. So she's running in 2028 for president? Hindi, wala siguro. Sabi ko nga kay Inday, tama na yung Vice President. Total, tatay niyan, Presidente man. Sa issue sa confidential funds, dunay hagit ang kanhi Pangulo, ilabi na sa Kongreso, ilabi na nga wala matud pa ginapaubos sa makuti nga pag-audit ang Office of the President ug Kongreso. Once and for all, buhay man yung kuwa, buksan natin lahat. Huwag na lang muna yung ibang ngayon yung this year lang. Tapos pagkatapos buksan natin next year. Buksan ng Congress. Ang congressman, hinamon ko ba sila? To open your books. Sumala sa kanhi Pangulo, duna na ipiang ang pagparagan sa gobyerno sa nasod. There is a fractured in the governance sa ating Pilipinas ngayon. Walang makakorek niyan. Nobody can correct Marcos. Nobody can correct Romualdez. Nobody can. It's a long process mapapil sa Supreme Court. Ang military lang daw ang makaayo ni ini. It's an option sa military. One, they just can sit there sa upuan nila doon sa bukid maglinis ng barel. Magsabi lang sila na we are not anymore. Hindi na sila magkudita na magpunta yung tangki digira na. Sabihin lang nila na ayaw na namin yung laro ninyo. Out kami dyan. Basta hindi yan kudita, hindi yan ano. Basta sabi lang ng military. You are oppressing people and you are spending our money like water. Gisigundahan sab sa kanhi Pangulo ang pangutana ni VP Sara kung paunsa nga hapsay nga makatulog ang AFP Chief of Staff sa luyo sa mga nahitabo sa nasud karong binilyon ka piso ang nawala. Matagal na siyang natulog. Alam niya yung commander-in-chief niya nagdudruga. Noon pa yan, alam na ng lahat. Baka siya lang ang hindi, ang mga pulis. Kaming taga Davao, alam namin si Lagdameo nagdudruga. Kasi kasama namin siya palagi dito sa diyan kay Pedro. Alam ni Marcos na si Lagdameo durugista. Alam ni Lagdameo na durugista. Magkasama yan sila. Pangutana sa kanhi Pangulo sa military ug pulis kung hangtod kanus sila mo suporta sa Pangulo nga matud pa drug addict. So under the constitutional provision of the right to be heard, kailangan sagutin ninyo yan. Mr. Military, give us that right. The right of information that is true and correct, the right of redress of grievance, and the right to protect us. Plano matud pa sa kanhi Pangulo nga makigpulong sa kasundaluhan nga anaa sa ubos nga ranggo kalabot sa kahimtang sa nasud. Apan wala daw pugsanay ug wala kini gitago aron dili mahimuan og malisya nga dunay ginaluto nga kudita. Maghulat na lang matud pa siya sa himuong paagi sa military ug suportahan kini niya. Apan sumala sa kanhi Pangulo. Leave me out. Ako basta kung may mga ganong uprising, sinabi ko na sa kanila, I'm out. Wala akong participation. No nothing. Samtang kalabot sa giingon ni Pangulong Bongbong Marcos nga dili pugnan sa gobyerno kung voluntaryong mo surrender ang kanhi Pangulo sa ICC. If you are going to recognize ICC, you are eroding the sovereignty
African. Mas mabuti pa, wag ko nilang idamay yung bayan. Pack up na lang ako, tapos kung may magplete na taga-ICC, bigyan ako ticket. Doon ako sa korte nila, mag-exhibition ako. Ginakuhaan pa og pahayag ang Malacañang ug kasundaluhan kalabot sa mga gibuhiang pahayag sa kanhi Pangulo. Sara, klaro ang gibutyag ni kanhi Pangulong Duterte nga kung doon na may mga uprising pag-alsa, wala siya partisipasyon ni ini. Sara. Okay, daghang salamat, Argil Relator. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Usa ka lalaki ang patay human makuryentehan samtang namintura sa usa ka hotel sa Cagayan de Oro City. Tungod sa insidente, nakasinati og power interruption ang lugar nga gileyong girespondihan sa Cepalco. Ani ang report ni Cyril Chavez. Dead on arrival na sa ospital ang 49 anyos nga lalaking taga Western Culambog, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City. Human makuryentehan sa linya sa kuryente samtang namintura sa usa ka hotel sa lugar. Nahitabo ang insidente pasado alas 12 sa udto adlong Lunes. Sumala pa nga samtang namintura ang biktima sa exterior sa mong hotel. Kalit nga may bangga ang metal scaffolding nga gipatungan ni ini sa live wire. Rason nga nakuryentehan. Napuruhan siya kay nahulog pa man gid siya. O muragikan sa taas bitaw nga bahin kay magpintal man siya sa exterior nga bahin. Pagka sangit sa katong metal nga iya katong scaffolding, nakasangit dito sa live wire, nalabay pud siya. Hinoon, padayon ng investigasyon sa kapulisan kung adunay kalapasan nga nahimo ang mga employer sa maong pintor. Wala pa'y pahayag ang management sa hotel sa maong aksidente. Natong gi-imbestigahan kay para makuha nato ang eksakto gyud og para ato mahimpuan og kinsa gid ang atong makuan sa kinsa responsible gid adto nga hitabua. Tungod sab sa insidente, kalit nga nawadan og supply sa kuryente ang JR Borja Extension, Upper Gusa, Kamakawan, Barangay Indahag o portion sa Barangay Lapasan. Hinoon, daling miabot ang mga personal sa Cepalco sa lugar ug nabalik ang linya sa kuryente pasado alas 12:56 sa udto. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez. 1 Mindanao. Usa ka COMELEC officer sa Nunungan, Lanao del Norte ang gipusil patay sa wala pa mailhing riding in tandem suspects. Nakaalerto si James Paulo Yap. Dead on arrival na sa ospital ang COMELEC officer sa Nunungan, Lanao del Norte. Dihang gipaulanan kini og bala sa riding in tandem suspects samtang nagmaneho kini sa iyang sakyanan sa Barangay Curva, Miagaw, Salvador, Lanao del Norte pasado alas 2 sa hapon adlong Lunes. Giilang biktima nga si Mark Orland Valleser, 51 anyos ug residente sa Cagayan de Oro City. Sumala sa inisyal nga report sa Salvador Municipal Police Station nga gikan mitambong sa usa ka meeting kauban ang Provincial Election Officer sa Lanao del Norte ang biktima dihang nahitabo ang krimen. Base sa pag-imbestiga ng SOCO, 12 na bala ang point of entry. 12 na bala ang point of entry, tapos may 3 tama yung biktima. Isa sa right thorax, isa sa right arm, at saka isa sa left thorax. 5 ka mga basiyo sa .45 nga pistola ang narecover sa kapulisan sa crime scene. Dako ang pagtuo sa otoridad nga konektado sa iyang trabaho sa COMELEC ang motibo sa pagpamusil patay sa biktima. Gibutyag sab kuno sa asawa sa biktima nga aduna na kini nadawat nga hulga sa iyang kinabuhi tungod sa milabay nga barangay election niadtong tuig 2023. Posible na related siya kasi kung Maranao yung election officer, so pwede nating sabihin na Rido.
Maranao, di ba? So, Christian yung taga Cagayan de Oro yung election officer. Nagpahigayon kuno og backtracking sa mga CCTV camera sa palibot ang kapulisan aron maila ang mga suspect. Wala una mihatag og pahayag ang kabanay sa biktima alang nasab sa ilang seguridad. Una nang nagpaabot sa iyang pasubok ang Regional Director sa COMELEC Region 10 apan wala una kini miluwat og pahayag. Ako si James Pauliap, One Mindanao. Ato ng Sayron ang dugang pang mga balita sa Mindanao. Makauban nato si Efren Mamak live sa General Santos City. Efren. Salamat, Sarah. 65 ka police officer sa Davao Region ang dungan nga gipang-relieve sa ilang pwesto o gipangbalin sa Luzon base sa kamanduan sa PNP headquarters sa Campo Crame sa Kauluhan. Ano yung report ni Argil, relator. Gikumpirma sa Police Regional Office 11 nga adlawng Lunes, dunay gipagula ang kamanduan ang Campo Crame nga unit reassignment order batok sa 65 ka police officers nga na-assign sa nagkaraiyang police offices o stations sa Davao Region ngadto na sa Luzon, partikular sa PRO 2, PRO Mimaropa, PRO 5 o PRO Cordillera Administrative Region. Based sa itong regional director, part lang po niya sa regular na assignment and reassignment sa PNP personnel. Kay ang sa amuan national in scope ba anytime may pwede ma-reassign and anywhere po siya, sir. Hinoon, wala pa'y nadawat nga kamanduan ang PRO 11 kung naay police officers gikan sa laing region nga i-reassign sab sa Davao Region, isip hulip. Lakip sa 65 ka mga pulis nga na-relieve, mao ang mga pulis nga kanhi na-assign sa Davao City Police Office og na-relieve sa ilalom ni kanhing PRO 11 Regional Director Brigadier General Aligre Martinez. Human gipailawom sa investigasyon sa mga namatay sa police operations. Ang uban kay na-relieve sa ilalom sa pagdumala ni kanhing Regional Director Brigadier General Nicolas Torre III. Human na sayrang gimanipula matud pa ang police blotters ug dunay mga kaso ang uban. Kung nakabalo ka dati nga nagawas na katuganing gi-request sa region na ma-reassign sila sa sa RP How. Oo na, di ba wala man to siya na grant pero muagi man gud na siya og proseso. So karon lang po ni gawas nga instead na RP How sila ma-assign, ang gikuan sa Crame is sa laing mga region sila na reassign. Gisiguro sa PRO 11 nga dili matud pa makaapekto ang reassignment sa mga pulis sa ilang regular nga police operations o law enforcement activities. Ako si Argil, relator. One Mindanao. Tulo ang patay human matrap sa nasunog nga commercial building sa Hulos, Sulu. Samtang samdan sabang duha ka personahe sa Camumber 1 ato sa pagresponde sa mong sunog. Ani ang report. Sa Hulos Sulu alam tao na. Dari na yung mga bombero nag-rescue ay natakawahan. Sa video sa usa ka residente, makita ang paspas nga paglamoy sa dakong kalayo ni ining usa ka two-story commercial building sa barangay Walid City sa Hulos Sulu pasado alas 12 Martes sa kadlawon. Ang maong sunog gisaka sa second fire alarm status nga gilayong gipakgang sa BFP Hulos Sulu. Nadeklara kining fire out human ang halos usa ka oras. Gibana-bana ang anaa sa 400,000 pesos ang danyo sa sunog. Apan sumala sa BFP Hulo, usa ka magbanay nga nagrenta sa second floor sa maong building ang patay atol sa sunog. Ang bana nag-edad 42 anyos, asawa 36 anyos ug anak nga lalaki 13 anyos. Posibleng nasupukit sila. Sir, ang sabi sa amin, yung lalaki at yung anak kalabas na, tapos yung anak, naiwanan nila sa loob. Oh. Yun ang pinalit na yun, hindi na sila nakabalik kaagad para masuk. Atol sa hitabo, duwa sab ka personahe sa BFP ang samdan diin ang usa nakaangkon og head injury diyang nagbungan og bahin sa kisame. Padayon kining nagpaayo sa ospital sa Zamboanga City, samtang ang laing usa nakaangkon og minor injury. Ginasuta pa sa BFP ang hinungdan sa sunog. As of now, still under investigation. Bali nag-start siya sa second floor talaga. Sabi ng mga occupant doon, pagkagising nila daw, malaki na kaagad ang sunog. Nagpadayon karon ang profiling sa mga apektadong magbanay sa sunog. Ginasulayan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao og kontak ang presidente sa usa ka kooperatiba kinsa nagdumala sa maong nasunog nga building. Efren Mamak.
1 Mindanao. Kapin 30 million pesos sa gituang shabu ang nasakmit ato sa managlahing operasyon sa otoridad sa Zamboanga, Sibugay ug Zamboanga City. Ani report. Arestado ang 50 anyos nga lalaki atol sa gipahigayong drug buy-bust operation sa otoridad sa barangay Poblasyon, Kabasalan, Zamboanga, Sibugay pasado alas 7 Lunes sa buntag. Ang maong suspect gikonsiderang high-value target ug residente sa barangay Arena Blanco, Zamboanga City. Nakumpiska gikan kaniya ang 1 ka kilo sa gituhuang shabu nga nagkantidad og 6.8 milyon pesos. Gikustodiya na karon ang maong suspect sa kapulisan nga posibleng mag-atubang og kasong paglapas sa RA 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act. Wala na kini mihatag og pahayag. Samtang sa Zamboanga City, arestado sab ang 59 anyos nga lalaki atol sa gipahigayong drug buy-bust operation sa otoridad sa barangay Zone 2 Zamboanga City pasado alas 11 Lunes sa gabii. Ang suspect, residente sa Tuburan, Basilan, nakumpiska gikan kaniya ang usasab ka kilo sa gituhuang shabu nga gisulod sa usa ka plastic nga dunay label nga durian nga prutas ug Chinese character. Anasab sa kapin 6.8 milyon pesos ang kantidad sa maong illegal nga droga. Gikustodiya na sa kapulisan ang maong suspect kinsa wala na miluwat og pahayag. Nagpadayon pa ang investigasyon sa otoridad. Efren Mamak, 1 Mindanao. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Nagkatapok ang pipila ka student leaders o ilang mentors alang sa Future Changemakers Summit Philippines 2024. Lakip sa gisgutan ni GMA Integrated News, Regional TV and Synergy Senior Vice President Oliver Victor B. Amoroso ang inclusivity sa panahon sa digital technology. Ani report. Gikan sa managlahing lugar sa nasod, nagkatapok ang mga student leader ug ilang mentors alang sa Future Changemakers Summit Philippines 2024 nga gipahigayon sa Makati City. Tumong niini nga tudluan sila nga mumugna ug magpatuman og mga proyektong makatabang sa ilang mga komunidad nga pondohan sa Kennedy Lugar Youth Exchange and Study Program. To give them ideas how to implement their projects and in the long run to make it sustainable. Hopefully, in the next couple of years, forward, we hope that it will generate more interest, not only in certain alumni, but all over the country. Og kay importante ang panag-uban ug pagsinabtanay sa pagpatuman og proyekto, gisgutan ni GMA Network Senior Vice President and Head for Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso, ang mga pamaagi sa network aron mahimong inclusive pag-abot sa storytelling sa panahon sa digital technology ug ang importansya niini. Kami po sa GMA Integrated News, inclusivity is not just a buzzword, no? It is a core value that influences our day-to-day operations. We strive to recognize and represent the diverse tapestry of voices, experiences, and perspectives within our communities. Inclusive storytelling allows our news teams to reach wider audiences. Mas malawak po. By embracing a variety of perspectives, we foster trust and enrich public discourse. Game changers in this digital age, where information can spread at unprecedented speeds, credible and inclusive journalism becomes even more vital. Sumala kang Amoroso, importante ang paghatag og tingog sa local news. It is imperative that stories from communities like mine, like yours, are told. Our regional arm, GMA Regional TV, plays an instrumental role in this mission. Our news teams hail from the very localities they report on. These regional narratives are not confined to local broadcast. They are integrated into our national platforms. Gibutiag sab ni Amoroso ang panata kontra fake news nga gilusad sa Kapuso Network kauban ng industry leaders, media organizations, tech giants ug educational institutions nga labanan ang problema sa fake news ug sayop nga impormasyon. Together, let us cultivate a culture of inclusivity in storytelling,
one that ensures every individual is seen, heard, and valued. Let this moment spark meaningful conversations that we should pave the way for a future where journalism shines as a beacon of hope, understanding, and unity. Ideas without action are useless. Desire to change is useless if you don't take action. Only actions lead to results. I've learned a lot from this event, how we can engage the youth in terms of some grassroots problem. And with this learnings, I wanted to foster it more to giving back to my community. Sara Hilomen Velasco, 1 Mindanao. Kapin 20 ka magbanay ang apektado dihang gilamoy sa kalayo ang 15 ka mga balay sa Barangay Maa sa Davao City. Usa ang samdan dihang napaso human gisalbar ang iyang motorsiklo. Ari ang report ni Argil Relator. Asa naman ang tuan, bumbero? Bagang itong nga aso o kalayo ang makita dihang nasunog ang pipila ka kabalayan sa Purok 30 Market Side sa Barangay Maa, Davao City, Domingo sa buntag. Paspas sa gilamoy sa kalayo kining mga balay, sanglit digkit ug sagad gama sa light materials. Gilayong gipasiritan og tubig sa mga bombero ang kalayo nga mikatay sa balay sa tubangan nga bahin. Human ang usa ka oras, gideklara kining fire out. Base sa datos sa CSWDO, 15 ka mga balay ang apektado sa sunog. Diin 7 niini ang totally damaged, samtang 8 ang partially damaged. Sa karon, temporaryong nagdiner sa mga modular tent nga gimontar sa NHA Maa Gym ang ana sa 27 ka mga apektadong pamilya. Usa ang samdan, diyang napaso ang wala nga bukton. Na ako gisave akong motor. Nasa gawas lang o nasa kalayo. Sakit alang kay Mary, sanglit 22 ka tuig na silang nagpuyo sa maong lugar ug naabulang ang ilang balay sulod sa usa ka oras. Nya ako mong gipaitan karon kay magsugod na pud ni sa uno ba nya wala mi kwarta jud gani nga ikadapat dugong sa imong angayan paliton sa balay. Nanawagan sila og tabang sa ilang mga panginahanglanon. Mga sanina, mga anang tuluganan, mga belongings, mga habol. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao. Dismayado ang mga jeepney driver sa Davao City human ang gipatumang lapas piso nga usbaw sa presyo sa mga produktong petrolyo karong adlaw. Sumala pa ni Albert, usa sa mga jeep o PUJ driver sa syudad ato sa pakiginabi sa GMA Super Radio Davao. Musamot ang kagamay nga mauli nilang kita sa pagpamasada, ilabi na nga hinay sab ang sakay ning kasamtangan. Una nang gipatuman karong adlaw ang piso og 15 centavos matag litro nga usbaw sa gasolina, piso og 10 centavos matag litro sa diesel ug 80 centavos matag litro sa kerosene. Una nang gibutyag sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau nga ang pagsaka sa presyo sa petrolyo karong semana tungod sa pag-ulbo sa tensyon sa palibot sa Russia, ang hulga nga pagsarado sa mga oil refinery sa maong nasod, pag-ubos sa produksyon ug ang nahitabong oil production outage sa Norway. Benil Blazers ug Mapua Cardinals na ang magsangka alang sa kampyonato sa NCAA Season 100 Men's Basketball human midaog batok sa ilang mga katbang atol sa playoffs. Finals bound na ang Benil Blazers human mapildi ang defending champion niadtong NCAA Season 99 nga San Beda Red Lions atol sa ilang panagsangka niadtong Sabado. Gani halos katunga ang lamang sa Blazers atol sa halftime ug nagpadayon ang ilang paghakot og puntos hangtod sa nakadaog sa score nga 79-63. Sa ilang pag-dethrone sa Red Lions, dako ang natampo ni Allen Liwag sa iyang 20 points ug 8 rebounds ug nahimong best player of the game. Samtang back-to-back ang pagsulod sa Mapua Cardinals sa final sa NCAA, human gipildi ang LPU Pirates 89-79. Ang double-digit win sa Cardinals niadtong Sabado pinaagi sa career-high 33 points ug 4 rebounds ug 3 assists ni Clint Escamis nga nahimong best player of the game. Kahinumduman nga Cardinals ug Red Lions ang nagsangka alang sa kampyonato sa miaging season. Karong season ang panagsangka sa Benil Blazers ug Mapua Cardinals ang ilang pinakaunang panagsangka alang sa kampyonato sa NCAA. Mahitabo na kini sa Domingo, December 1 sa alas 2 sa hapon sa Araneta Coliseum ug makita sa GTV ug Heart of Asia.
Gidaig sa mga netizen ang usa ka inahan human nagpa-breastfeed kini sa baby nga dala sa lola niini nga pasahero sab sa bus sa General Santos City. Ato siyang ilailahon pinaagi niining report. Nag-viral sa social media ang post sa usa ka inahan human nga gisaysay niini ang iyang pagpa-breastfeed sa baby sa laing pasahero sa gisakyan niining bus sa General Santos City. Sagad sa mga komento, proud gayud sa gihimo sa inahan ug ang uban natandog sanglit kakuhaan og inspirasyon ang gihimo niini. Siya si Laika Coho Gofimon, 28 anyos, usa ka bank teller nga duna sa 10-month-old nga baby ug residente sa barangay San Isidro sa Jensan. Matud niya, igor ako siya mitabang gumikan naluoy siya sa bata. Wala na ko to siya gibuhat to please people. Pero gibuhat gid na ko to sir sa kadakong kaluoy gid sa bata. Ug akong goal gid lang gid ato sir is to help. Walang jud na. Saysay ni Laika, mibiyahe siya sa malungon sa rangganin niya atong Biyernes sa gabi. Duna kunoy lola nga pasahero nga dunay dala nga baby ug anaa sa likod nga bahin sa bus nga iyang gisakyan. Samtang siya naglingkod sa pinakaunahan nga bahin sa maong bus. Namatikdan matud pa niya nga nagsigyog hilak ang baby nga nasayrang lalaki ug 5 ka bulan pa lang. Sumala sa konduktor, gikan pa sa terminal sa Jensan nagsugod og hilak ang bata. Ginakarga-karga lang man siya sa iyang lola dito niya sir na abi man gud ako mama niya. Actually sir na siya bibiron bitbit na gamay kaay like 4 ounce pero wala na doy sulod sir ba. Tungod ni ini, nakahuna-huna matud pa ang konduktor nga magpalit og gatas para sa baby. Dito na nakadesisyon si Laika nga ipa-breastfeed ang baby. Tama lang gid pud siguro sir nga nagpalit gid pud ang konduktor, nag-effort gid pud sila timpla sir. Ibutang pud nila sa baso nga may ininit nga tubig. Dihang gipa-breastfeed ni Laika ang baby, miundang na kini sa paghilak hangtod sa nakatulog. Sumala ni Laika, padulong Digos City ang maglola kay apason matud pa ang inahan sa baby nga mibiya kanila. Pero wala na niya nakuha ang pangalan o contact number sa lola. Mapasalamaton sab si Laika sa pagkabana sa konduktor ug bus driver nga mipalit gayud og gatas para sa baby. Kami nay usay nga nang mohunong migbikiri para kay nay bata nga mo ang inahan kay gigutom labi nag mo palit og gatas para itimpla sa ilang bibiron mohunong jud mi ana. Mapasalamaton sab si Laika nga nakatabang siya sa laing baby pinaagi sa pagba-breastfeed. Matud niya, bisan gamay lang ang pagtabang, dako na kini nga blessing sa uban. Sometimes ang help kay would be a simple hi, hello, or sometimes imong presensya sir, or prayer, diba? Or especially gid sir mag-respond ka sa need. Kanang makita bitaw nimo ang need nga ay kailangan ni inani. That's the time na you could offer your help. Kauban si Gary Balantay, Efren Mamak. 1 Mindanao. Mga kapuso, 29 days na lang una ang Pasko. Ug mo kato maling balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kini makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakauling balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok pwersa para sa mas na komisyon ug mas halapad kapag serbisyo sa nasod.